parating. Nahiya na. Okay. Ito na lang. Sino ang gusto magkaroon ng sarili? Very good. Kasi hindi naman dapat forever hover ka lang. Dapat you aim for magkaroon ka din ng sarili. Kasi lalaki lang talaga ang income mo and lalaki ang grupo mo kapag nag-take ownership ka. Take responsibility ka. Sige, next. Okay. Ilan ang goal ng Technocrat? 1,000 hours. Okay, this is the road to 1,000 hours. Sige. Next. Okay, yan yung mga activities natin. Okay, sige, next. Ayan. So, ito na naman tayo. Kaya pa ba? Yes! Okay, unang-una, Hovers recruitment. Paano ka magpapapasok ng Hover? Pag nakapasok na, syempre, itatrain mo siya. Then, pag tinitraining mo, paano magpapastay sa loob ng hub? And when they're staying, paano mo siya ma-rank up? And kapag naka-rank up na, paano mo matutulungan na mag-expand? Okay. Ready na? Yes! Sige, next. Okay, Hovers recruitment. Right mindset. Bago tayo pumunta sa Hovers recruitment, dapat bago ka magbukas ng hub, nasa tamang mindset ka. Okay, unang-una, ito muna, yung pinaka-umpisa muna. Okay, unang-una, new blood is the lifeblood of any organization. So, dapat ikaw, pag magbubukas ka ng hub, dapat, ang iniisip mo, parati kang dapat may direct. Okay, kasi pag may direct ka, parang ka nagkakaroon ng lifeline. Alam mo yung lifeline? Yung Tuloy-tuloy. example na lang sa hospital. Di ba yung aparatos? Di ba yung mga tut-tut-tut? Kaya pag nag-tut, patay ka na. Tama, di ba? O, ganyan. So, yun. So, dapat, pag parati kang may direct, feeling mo, parati kang excited, and nadadagdagan yung years of, na pag-stay mo sa Technocrat. Oo. Kaya mas maganda, every time na may mga ganitong training, may mga, alam mo yung events and Technocrat, dapat parati kang may kasama. Oo. Kasi na-excite ka parati. Alam mo yung feeling, naalala mo yung feeling na bago ka pala. Naalala mo? Yes! Pagdating mo dito, di ba? Yes. Pagdating mo dito, naalala mo na excited ka, ganito, ganyan. Yung excitement mo, napupunta din yan sa nag-invite sa'yo. Yung nag-invite sa'yo, na-exciting siya para sa iyo. In a way, humahaba pa yung kanyang excitement at mas lalo siyang nagsisipag. Tama, di ba? Yes! Mas maganda, parati kang may new blood. New blood is new direct. Bagong tao, bagong hover. Okay, next. Okay, next. We are in a business of duplication. So, dapat kayo mga kapatid, ang mindset mo, dapat hindi lang ikaw parating mag-isa. Dapat parating kang may kasama. Dapat may binibuild ka, dapat may tinitraining ka. Okay? Kasi, kapag hindi ka naduduplicate, ibig sabihin, ikaw lang yung magaling. Kapag ikaw lang yung magaling, hindi ka networker. Ang tawag sa'yo seller. Benta-benta ka lang. As a networker, dapat may tinitraining ka. Dapat dumadami ka. Dapat yung skills mo, mindset mo, attitude mo, natatransfer mo sa tao mo. Gets? Yes. Okay, ulitin ko ha. Dapat nakakapag-duplicate ka. Kasi hindi naman po forever, ikaw lang yung magbebenta. Hindi naman forever, ikaw lang yung magbabayad sa hub. Hindi naman forever, ikaw lang yung magpe-present sa mga FW. Iba pa rin po kapag mag-isa ka versus 10 kayo na magagaling, araw-araw ginagawa mo yung network, mas malaki ang kita mo pag nasa 10 kayo. Yes! Di ba? Yes! Okay, yun. Next. Okay, big organization, big Income! Tingnan mo na lang si Mentor Joseph Lim. Gaano kalaki yung organization niya. Kaya ngayon, billionaire na siya. Diba? Next. Okay, leaders are problem Solvers! So, ibig sabihin, kapag gusto mo mag-build ng sariling hub, dapat, bago ka mag-build, you must have the right mindset na problem solver ka. Okay? Hindi ka po mag-build ng hub, tapos sitting pretty ka na lang. Wala nang problema. Okay? Pag nag-build ka ng hub, marami kang may encounter na mga sitwasyon, challenges. Okay? So, hindi po ibig sabihin na nag-build ka ng hub, milyonaryo ka na agad.
marami kang pagdadaanan. Kaya nga dapat, ang mindset mo as a leader, marunong ka mag-solve ng problema. Problems. So ngayon, hindi ka pa, kumbaga, bagong hopper ka pa lang, nasa loob ka pa ng hub ng mentor mo, practice mo na, maging part ka ng solusyon, huwag ka maging parte ng problema. Kasi yung tamang mindset na yan, ma-apply mo siya pag meron ka ng sariling hub. Okay, next. Play ready sa payables, arigato mani. Ayan. Pag nagka-hub ka ba, wala ka nang babayaran? Guys, mas lalong malaki yung babayaran mo. Pag nagkasarili kang hub. Kasi cargo mo yung hubbers mo eh, di ba? O yun. Kaya nga habang nasa loob ka pa ng hub na yun, kumita ka na ng malaki. Para by the time na may sarili ka ng hub, kaya mo na silang supportahan. Okay? So ang mindset, pag may sarili ka ng hub, okay lang yan. Magpalabas ka ng, tawag nito, yung mga babayaran, okay lang yan, magbayad ka. Kasi, compared naman sa mga Jollibee, SM, magkano ang cost of operating expenses yan buwan-buwan? Million po ang cost of operating expenses yan. Para ma-maintain mo ang isang Jollibee franchise. Eh tayo, magkano lang ang operating expenses? 5K. Renta magkano? 10,000? 15,000? Tubig magkano? Depende. 200, 300. Oh. Apek magkano? Kuryente. 800, 1K. Oh, Wi-Fi magkano? 1.6, 2K. Okay. Imagine, halos lang, let's say 20 to 25,000 ang operating expenses ng isang hub. Pero yan, pag yung hub na yan na solid mo, pwede yan magbigay siya ng milyon. Yes! Versus ang isang Jollibee, naglabas ka ng milyon, ang operating expenses nyo, milyon din. Gets? Nagigets nyo ba? Yes! Kaya mas okay na mag-build ako ng sariling hub, magbayad ako ng 25,000 monthly, pero pwedeng makabalik sa akin, milyon. Kaya sa magbayad ako ng milyon, operating expenses mo din milyon, edi 0-0, break even. Tama di ba? Okay. Nakakasunod? Yes! Okay, sige, next. Long-term income and benefits. Okay, so napakaganda pag may sarili kang hub. Kasi pag na-build mo yung mga tao sa hub, sila yung magdadala sa'yo ng income, ng travels, ng achievements. Okay, kaya napakaganda na magpadami pa kayo ng magpadami ng hubbers. Kasi priceless din po kapag kunyari ikaw, na-build kita, pumasok ka, wala kang alam. Ngayon, top 50 ka na, mag-MC ka na, di ba? Priceless yun. Tama, di ba? Iba yung success na, at tawag nito, iba yung nagiging bond, yung makita mo na successful yung tinuruan mo. Okay? Sino ba yung gusto na ganon? Sino yung gusto mag-training sa isang tao tapos nabago niya yung buhay? Diba? Priceless yun. Diba? Ibang klase yun. Like tulad na lang yung kapatid ko. Diba? Utal-utal dati magsalita. Diba? Isip bata. Yung kapatid ko si Mentor Jeremy, nandyan ba? Ayan, nandyan pala siya. Diba? O ngayon, diba? Ilang beses nag-top 1 sa Technoprat. Tapos mag-hall of fame, o diba? Grabe! Tapos ngayon, nagkasasakyan na, laki-laki na ng grupo, parang kailan lang. Na nagsimula na walang alam, di ba? Parati pa kayo nag-aaway, away kapatid, pero ngayon, laki-laki na lang pinakita. Di ba? Kasama ko pa yan sa Hong Kong, sa mga travels, di ba? Priceless. Priceless talaga. Kaya, iba talaga pag nasa ka, pag nakabuild ka ng hubber, nakabuild ka ng hub, and syempre nasa Technocrat community ka. Ayan pa, networking is people helping business. So dapat, meron kang heart of service. Okay? So, talaga, parang philanthropist tayo. Alam mo philanthropist? Parang talagang, kung gusto mo talagang makatulong, kailangan mo talaga mag-build ng hub. Okay?
Kasi ako kasi pag nakakakita ako ng mga bagong habers, especially bakit nagbubukas ako ng bagong batch sa amin, kasi feeling ko nagbibigay ako sa kanila ng chance para magbago yung buhay nila. Yun. Kasi, parang, alam mo yun, pag nag-a-apply, magkikwento, broken family, nakatira sa ganito, wala siyang tirahan, ganito, ganyan. Tapos yung iba, ayaw na mag-stay sa bahay nila kasi magulo. Diba? Tapos yung iba, pagod na magtrabaho, mga ganyan. So, napakaganda na dapat, pag nag-open ka ng hub, you must have a heart of service. Okay? Kaya ba? Yes! Okay, sige, next. Ayan na. This is the first step, Hubbers. Recruitment. Okay, ayan. Best characteristic for Hubbers. Select what is best for you. Number 1. Ano ba maganda? 18 years old to 25 years old? Yes. Oo. Sino bang 18? Sino yung below 18? Below, wow, talagang. Yung below 18, sana all. Ako 16. Tama, men. Tama. 18 years old, ayan. Sa mga below 18 years old, meron ba kayong parents' consent? Dapat meron ha, dapat meron. Dapat may kasulatan para hindi kayo mabalikan. Okay? Yan. Pero alam mo, sobrang ganda na makapag-start din below 18. Kasi ang bilis kumbaga, imagine mo yung hindi ka pa nga 20, MC ka na. Yes! Diba? Grabe. Tapos tawag nito, basta nakakaingit yung mga edad. Kasi ako nag-start ako 27. Imagine mo yan, 3 years na lang magka-30 na, diba? Yun. So, mas maganda, the younger the better. Para mas maaga mo ma-achieve yung success na gusto mo dito. And kapag mas maaga mo na-achieve, mas madami ka pang oras na bumawi sa parents mo. Tama, diba? Imagine mo, ilang taon ka na, kuya? 16. After 2 years, pwedeng MC ka. Yes! 18 ka pa lang. Diba? 18 pa lang siya. Posible by 18, may kotse na siya. Imagine mo, 18 years old, nagdadrive ng brand new car. Pwedeng 19, nagtatravel ka na sa iba't ibang bansa. Imagine mo, hindi ka pa nagdidibu, hindi ka pa 20, marami ka ng chicks. Middle class. Okay. Maganda sa middle class. Kasi pag poor, ikaw pa yung magtuturo magsapatos, magchinelas, di ba? Ikaw pa magtuturo ng hygiene. Tama, di ba? Paano mag-toothbrush. Pag privilege naman, Marte. Malay mo, sa bahay nila, sarili niya yung kwarto, may sariling aircon, di ba? Pero sa loob ng hub, ilan kayo sa isang room? Tama, di ba? Wala pang aircon. Di ba? Malay mo yung privilege. Pagka gising niya sa umaga, nakalatag na yung pagkain niya. Pero sa hub, magluluto, mamamalengke, di ba? So, medyo maraming adjustment. Kaya pinakamaganda, middle class. Sige, next. Okay, students or undergrad? Both? Pwede naman both. Okay, sino yung mga undergrad? Yan. Alam mo, masarap i-training ang mga undergrad. Oo. Malupet yan i-training. Ang dami namin top 50 na undergrads. Oo, marami. Tapos sa students naman, okay naman. Na habang nag-hobby student siya. Pag umaga, estudyante. Pag gabi, one-liner. Pero yun nga lang, dapat ikaw self-disciplined ka and multitasker ka. And dapat yung endurance mo sa negosyo mahaba. Kasi buong maghapon, nag-aaral ka na. Tama.
hub, baka pagod ka na. So, hindi pwedeng ganon. So, kung gaano ka masipag sa pag-aaral o pag sa tatrabaho, dapat mas masipag ka sa loob ng hub. Okay, malinaw? Yes. Okay, next. Okay, single or married? Single. Dapat single. Oh. Single. Single dapat. Kasi pag married, may anak, mahirap. Mahirap mag-stay sa hub, lalo na pag may baby na. Tama, di ba? Oh, mahirap kasi kakunti-kunti, may sakit yung anak, uuwi. Walang panggatas, uuwi. Walang pang-diaper, uuwi. Pero pag mga single, Whatever. focus sa network. Okay. O, sino mga single? O, dito, hindi single. O, dito ko, sino mga single? Single double, single double. Okay, next. Ayan, employees or unemployed? Pwede na, both. Pwede na. Dati, hindi ko maintindihan kung paano maghahabang mga empleyado. Ngayon naintindihan ko na. Kasi sa batch 6 namin, meron mga empleyado. Yun. Meron din naman pala na willing. Na kahit pagod na maghapon, 8 a.m. to 5 p.m. ang trabaho, kinagabihan, pupunta pa rin ang hub para mag-deep work. Ganun ang disiplina at multitasking na kailangan. Kasi minsan, yung mga empleyado, hindi sila makaalis sa pagtatrabaho, not because na gusto nila, but because meron silang responsibility sa family. Na hindi sila makaalis-alis kasi nagsusustento sila. Gets nyo? Yes. Yan. Okay lang naman yun. Basta importante, nagagawa ang trabaho sa deep work. Okay, next. Yan. OFW, pwede din ba? Yes. Pwede. Pero dapat clear ha. Klarado ang usapan bago bumaba si OFW. Huwag yung papangakuha na pagdating mo dito, magmimilyon ka ng income. Okay? Kasi baka mamaya yan, yung expectation niya, biglang maano, di ba? So, mas maganda, sabihin mo, pagdating mo dito, mag-uumpisa ka pa lang ng training. Kaya huwag ka muna mag-expect ng malaking income. Yun muna, dahan-dahan ninyo. Okay, sige next. Okay, system to get new hubbers. Sige next. Okay, continuous local boosting, continuous referrals ng existing hubbers in OFWs, and continuous prospecting. Ulitin ko, sino ang nagka-BMS? Okay, sa BMS, marami kang pwedeng mapahab. Marami kaming hubbers na nabentahan ng care leave, nabentahan ng kape. Oo, marami. Tapos nagkikwento sila, si ganito, nabentahan ako ng ganun. Tapos nasa loob pala ng hub. Yung maraming ganun sa amin. Kaya i-maximize yung paglalabas niya sa BMS. Marami kayong pwedeng mahatak ng mga hubbers dyan. Okay, sige. Next. Sa local boosting, ito pa rin ang ginagamit namin. Actually, magwa 1,000 likes na to. 1,000 likes and 1,000 comments. Diba? Palakpakan mo naman. Okay, ayan. So, drop mo kung anong school mo. May magandang offer kami sa'yo. Makakatulong sa'yo at sa family mo. Okay, so actually marami nag-i-import ng mga taga-Naga. Hindi ko naman kinukuha kasi malalayo. Dapat sa inyo na lang yun, di ba? Okay, sige, next. Ayan. Okay? So, kunyari, di ba, ni-local boosting mo yun? Nag-inquire, tama? Yes. Ang next step ko na yan, i-video call ko siya. Okay, video call for interview and screening. Pag video call ko siya, ang tanong ko, taga saan ka? Ilang taon ka na? Anong ginagawa mo ngayon? At ang pinaka-importante na tanong, willing ka ba mag-stay sa training center? Yes. Yan ang pinaka-importante. Kung willing, go. Kung hindi, sabi ko, balik ka na lang pag ready ka na. Okay, sige, next. Interview about family, school, and dreams. Next. Kaya ba i-manage ang pagtatrabaho online at school? Okay, estudyante, kaya mo ba i-manage? Estudyante sa umaga, paggabi, onliner ka. Kung empleyado, kaya mo ba i-manage? Trabaho ka maghapon, paggabi, onliner ka. Kapag yes ang sagot niya, tapos willing siya mag-stay sa training center, pwede naman. What if kung mga empleyado, tapos may staff
house. Ang tanong ko, kaya mo ba pumunta ng training center ng ganitong oras? Tapos after deep work, uuwi ka. Pwede naman yun. Kung kakayanin niya. So far kami may mga ganun. Kaya nilang gawin. Oo. Okay, next. Yan. Of course, dapat single. Kasi mahirap pag married, may mga anak. Willing to stay sa training center. Okay, next. Hanggang anong oras kayo magpa-umaga? Yan, tinatanong ko din yan. Kasi usually yung iba, 9 p.m. tulog na. Meron ba bang ganun? 9 p.m. tulog na. So ako tinatanong ko, kaya mo bang ma-extend? Kasi dito, nagsisimula kami 7 p.m. hanggang 3 a.m. Kakayanin mo ba yun? Yun. Next. Ito, dinidiscuss ko yung requirements, yung task description at paano mag-income. Sige, next natin. Ayan. So, ito yung mga benefits, mga requirements, and yung gagawin. So, pag tinanong naman ako about sa income, hindi po ako nagpapawatch ng video. Ang ginagawa ko lang, ganito. Ganito yung ginagawa namin. Mga clients namin, mga OFW na sa ibang bansa. Ngayon, may accounts kami. We have 200,000 account. Kapag kumuha sila no, ng income mo ay 30,000. Meron naman kaming account na 100,000. Kapag kumuha sila no, ng income mo ay 20,000. Meron naman kaming 50,000 account. Kapag kumuha sila no, ng income mo ay 10,000. Yun. And other, yung iba pang, yung iba pang dapat mong matutunan pag nandito ka na lang sa training center. So, ganun lang yung ginagawa ko. Tapos, pag tinanong, kung may sahod, sasabihin ko, per client po ang income. Per client. Okay, sige, next. Ayan, third step. Face-to-face interview sa hub. So, kapag pasado na, single siya, pasok sa age limit, okay? Ano pa? Willing magstay sa training center? Or kung part-timer siya, kaya niya mag-deep work sa gabi? And okay naman ang physical. Ano? Kasi di ba dapat pag nasa technocrat, magaganda at pogi? Yes! Diba? Sino yan? Okay. Yun, kapag pasado sa'yo, may ngipin. Diba? Kompleto yung ngipin. Absent. Ayan, interview na sa hub. Okay. Papuntahin mo na sa hub nyo, papa-interview mo na siya. Okay. Pag nag-interview naman, sige next. Yan. Yan. Una, pinapakausap ko sa admin. Pangalawa, sa mga top 50. Next. Okay. Tee up ng results and advice sa bagong hubber. Okay, next. Yan. Final dialogue with mentor. So, pag sa akin, ang pinag-uusapan ko na, kailan ka na magsisimula? Yun na yung pinag-uusapan natin. Okay, sige next. Yan. Personal and team results sponsorship when to start. So, sinasabi ko na kapag nagpa-training ka sa amin, ito din yung mga mangyayari sa'yo. Okay? So, meron kasi kami din na wall, may mga tarpaulin kami ng mga achievers. So, tinuturo ko lang, ito, dating estudyante, tulad mo, ito, empleyado, ito, OFW, tinuturo ko lang siya. Okay, tapos mag-uusapan namin kung kailan siya magsisimula. Usually, pag okay na siya, tapos nagsabi na siya sa akin na kailan siya magsisimula, after yan, pinapasign ko na ng contract right away. Contract na agad. Tapos tatanungin ko siya, kailan ka magsa-start? Sa ganito po, ma'am, na araw. Yun. Sabi ko, sige, pero kung kaya mong mas maaga, mas maganda. Okay? Sige, next. Scope of task requirements, 3 months contract and 2 years contract. So, mag-uusapan na namin yung kontrata. Okay, next. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo ng mga tarpaulin, ng mga achievers. So, pag kami nagpapahab, pinuturo ko lang, ito dati ganyan, tulad mo din, ganito ganyan. So, mabilis na lang sila na nagde-decide. Okay. Sa hub nyo, pwede din kayo magpagawa ng ganyan. Para pag may pumunta ng hubber, at least, tuturo mo nila. O, ito si Kenneth, diba? Dating gamer, online gamer. Instead na naglalaro sa loob naglalaro na wala namang income, ngayon, online na siya dito. Kumita na siya ng ganito. Diba? May mga achievers naman kayo sa loob ng hub, tama?
carefully. Okay, sige, next. Yan, tapos yung iba, hinahatid ng parents sa loob ng hub. Mas maganda na ihatid ng parents. Ako talaga, kung kaya lang naman, maisama yung parents sa final interview, pinapasama ko. Para makausap ko na yung magulang. Para alam ng magulang kung ano yung pinasok ng anak. Para at least